Barangay Love Stories. Marami tayong kayang tiisin kapag nakaramdam tayo ng tunay na pagmamahal. Kasama na doon ang sakit at pighati na dinudulot sa atin ng taong mahal natin. Ikaw kapuso, hanggang kailan mo mamahalin ang tao na awa na lamang ang nararamdaman para sa iyo? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga kabarangay na nakikinig ngayon. Just call me Dorothy, 32 years old, at nagtatrabaho sa isang travel agency sa Caloocan. Hindi ko matandaan kung kailan ako nagsimulang makinig sa programa ninyo, basta ang alam ko, madalas akong umiiyak dahil sa mga kwentong binabasa ninyo, Papa Dudut. Hindi man ako nakaka-relate sa mga kwentong yon ay malakas naman ang impact sa akin, lalo na kapag ang tampok ay kwento ng pag-iibigan. Papa Dudut, meron akong kasintahan noon na itago na lang natin sa pangalang Omeng. Nagkakilala kami dahil sa isang building lamang kami noon nagtatrabaho. Madalas kaming nagkakasabay sa elevator hanggang sa nagkakangitian na kami at nagbabatian. Hindi nga nagtagal ay niyaya niya akong kumain sa labas at doon na nga nagsimula na ligawan niya ako. Gwapo siya at kahit na hindi katangkaran ay malakas naman ang datingan niya. At dahil mabait naman siya at ma-effort sa panliligaw ay sinagot ko na rin siya kaagad, Papa Dudut. Nakita ko kasi ang effort niya dahil kahit lumipat siya ng trabaho at sa ibang building na siya nag-oopisina noon ay palagi niya pa rin akong dinadaanan sa building namin bago siya umuwi. Gusto niya raw na araw-araw kaming magkasama. Wow, babe! Ang bango naman ng naamoy kong ulam. Mabuti naman at nakauwi ka na, babe. Hindi kasi masyadong traffic kaya maaga ako nakauwi ngayon. Mabuti pala at maaga rin ako nagluto. Upo ka na dyan, mag-hain na ako. Ayun na yung ulam sa lamesa kaya mga plato at kubertos na lang ang kukunin ko. Sige, babe. Eto ang plato mo, babe. Ang macho naman ng boyfriend ko sa suot niyang apron. Nakakagigil tuloy itong mga muscle mo. Papisil nga ako. Mamaya ka namang gigil sa akin kapag nasa kwarto na tayo. Kaya kumain ka na dyan para may lakas ka kapag magkasama na tayo sa kama. Dadamihan ko talaga ang kain kasi mukhang masarap talaga tong niluto mo. Sana nga magustuhan mo. Alam ko na paborito mo yung chicken curry eh. Eto, titikman ko na kasi nagugutom na rin ako. Ay naku, Beb. Nakakainis ka. Bakit? Hindi ba masarap? Hindi mo nagustuhan? Ayun na nga eh. Sobrang sarap. Mas masarap na tong luto mo kaysa sa chicken curry na niluto ko dati para sa'yo. Talaga? Nagustuhan mo? Oo, sobrang sarap talaga. Paano ka ba naging magaling magluto, ha? Ewan, hindi naman ako masyadong magaling, babe. Anong hindi? Noong nakaraan lang pinagluto mo ako ng pesto pasta. Tapos kahapon nagluto ka naman ng kare-kare. Tapos ito, sobrang sarap ng chicken curry mo. Ano ba talaga sikreto mo? Bakit ang galing mo nang magluto? Wala akong sikreto. Alam mo naman lahat, sinasabi ko sa'yo. Nagluluto rin naman ako pero hindi ganito kasarap. Wala naman akong ibang nilalagay na kakaiba sa mga niluluto ko. Sinusunod ko lang yung mga napapanood ko sa internet. Sinusunod ko rin naman yun ah. Pati nga yung mga nababasa ko sa cookbook na binibili ko. Pero iba talagang lasa nitong sayo. Siguro kasi may halong pagmamahal ang pagluluto ko. At dahil ikaw ang nag-iisang babae na laman ng puso ko, ikaw talaga ang target na pasahin ng mga pagkain niluluto ko. Ang corny nun, Beb ha? Grabe. Yun naman kasi ang totoo. Ikaw lang ang nag-iisang mahal ko, Beb. Sus! Pinapakilig mo lang ako eh. Pero thank you, Beb.
Kasi palagi mo na lang akong binubusog ng masasarap na pagkain tsaka ng pagmamahal mo. Minsan nga, nahihiya na ako sa'yo kasi napakamaasikaso mo sa akin palagi. Gusto ko naman yung ginagawa ko na yun. Responsibilidad ko yun bilang boyfriend mo. Grabe naman, hindi pa nga tayo mag-asawa. Grabe na yung pag-aasikaso na ginagawa mo sa akin. Anong sinasabi mo na hindi pa tayo mag-asawa? Parang gano'n na rin yung setup natin, babe. Kahit hindi pa tayo kasal, para sa akin, asawa na kita. Kasi ikaw na yung babae na nakikita kong makakasama ko habang buhay. Papadudot doon ko napatunayan na totoo ang sinasabi ng iba na mas makikilala natin ang isang tao kapag nakasama na natin sila sa iisang bubong. Doon ko kasi nakita na mas sweet itong si Omeng. Sa aming dalawa, mas masipag siya sa mga gawaing bahay lalo na pagdating sa pagluluto. Hindi naman siya maselan pagdating sa kalinisan pero gusto niya raw na palagi akong pinaglilingkuran, Papa Dudut. Gusto niya na maramdaman ko na ako ay prinsesa ng buhay niya. Nakakatuwa at nakakakilig kasi hindi ko yon naranasan sa mga dating nakarelasyon ko. Kaya naman mas lalo ko siyang minahal sa bawat araw na magkasama kami sa bahay, Papa Dudut. Kahit na dumating sa point na magkaiba na ang schedule namin sa trabaho dahil pang umaga ako at naging panggabi siya ay palagi pa rin siyang gumagawa ng paraan para magkaroon kami ng quality time. Sinisigurado niya na may pagkain na aabutan ako sa bahay kapag nakauwi na ako. At bago ako umalis ay may nakahanda na rin na pagkain sa refrigerator na babaunin ko naman sa trabaho. Siya rin ang madalas na naglalaba at namamalengke. Ang ginagawa ko na lang talaga ay magtiklop ng mga damit at magwalis-walis sa loob ng bahay, Papa Dudut. Anong oras na ba? 2:00 pa lang pala ng madaling araw. Ngayon pa ako nakaramdam ng uhaw. Teka, nasan si Omeng? Baka nasa banyo lang yun. Makabangon na nga muna. Oh, nasa sala pala si Omeng. Sinong kausap niya sa cellphone at parang pabulong pa siya kung magsalita? Malapitan nga. Promise, babawi talaga ako sa'yo. Magdadala ako ng maraming pagkain dyan para syempre hindi tayo magutom. Alam ko naman kasi na mauubos ang energy nating dalawa. Grabe, excited na talaga ako makita ka, honey. Ngayon pa lang, nanggigigil na ako sa'yo kasi… Walang yaka, Omeng! Sino yung kausap mo, ha? Sino yan? Sino yan, ha? Aray! Dorothy! Tumigil ka nga sa paggampas sa akin! Sabihin mo muna kung sino yung kausap mo sa cellphone mo! May pahani-hani ka pa? Sino yan, Omeng? Ha? Sino? Aray! Sabi nang tumigil ka eh! Kung hindi, sasamahin ka sa akin! Bakit? Sasaktan mo ko? Ha? Ha? Sasaktan mo ko? Sige! Sige, sampalin mo ko! Oh, ano ha? Ha? Sampalin mo na ako! Pwede ba, Dorothy? Tumigil ka nga! Nakakahiya sa mga kapitbahay! Madaling araw na tapos ang lakas-lakas ng boses mo! Mas nakakahiya yung ginagawa mo na may nilalandi kang ibang babae! Habang natutulog ako sa kama natin! Ano ba yung sinasabi mo? Wala akong nilalanding ibang babae! Bakit honey ang tawag mo dun sa kausap mo? Tapos sinasabihan mo pa siya na nanggigigil ka sa kanya? Di ba? Ano? Magsalita ka! Nagkamali ka lang ng rinig! Manahimik ka na! Talaga? Akala mo ba hindi ko napapansin yung mga kakaiba na kinikilos mo? Yung pagtatago mo ng cellphone mo kapag may nagchat-chat sa'yo? Yung pagpapalit mo ng password ang hindi ko alam? Bakit? Lahat na lang ba ng bagay kailangan kong ipaalam sa'yo? Para naman tinatanggalan mo na ako ng privacy. Oo, girlfriend kita. Pero hindi ibig sabihin nun, panghihimasukan mo na ang lahat ng bagay sa buhay ko. Alam ko naman na wala akong karapatan sa ibang gamit mo kasi girlfriend mo lang ako.
Pero sana naman, irespeto mo ako bilang karelasyon mo. Hindi yung ganito na nilaloko mo ako. Masyado ka kasing praning! Wala naman akong ginagawang masama! Ah, talaga? Sige nga, patingin nga ng cellphone mo. Oh, bakit mo titingnan ang cellphone ko? Dahil gusto ko lang makita yung pangalan ng kausap mo kanina lang. Kaya akin na yung cellphone mo. Ayoko! Ibigay mo sa akin yung cellphone mo. Ibigay mo sa akin yan, Omeng. Uy! Sinabi ng ayoko! Akin na sabi! Bitiwan mo ang cellphone ko! Sabi ng ayoko nga! Bitiwan mo na to, Dorothy! Bitiwan mo na kasi baka Yan! Ayun na nga bang sinasabi ko eh! Nahulog na sa sahig yung cellphone ko! Kita mo! Basag na yung LCD! Ayaw na tuloy bumukas! Kasalanan mo to eh! Sorry. Alam mo, napapansin ko na masyado ka ng pakialamera sa mga gamit ko. Siguro dapat maghiwalay muna tayo. Ha? Teka, Omeng. Huwag naman ganon. Hindi ko naman sinasadya na masira yung cellphone mo eh. Nakakasakal ka na kasi. Kaya ang mabuti pa, maghiwalay na lang talaga muna tayo. Papa Dudut, nung una akala ko talaga ay sobrang swerte ko kay Omeng. Sa ilang buwan kasi ng pagsasama namin sa isang bahay ay wala siyang ibang pinakita sa akin kung hindi puro kabutihan at kalambingan niya. May mga oras nga na nagigilty ako kasi hindi ako nakakabawi sa kanya. Kumbaga palaging siya yung mas nagpaparamdam ng pagmamahal niya sa akin. Pero hindi nga nagtagal ay napansin ko na may nagbabago sa kanya. Unti-unting nababawasan yung pagiging sweet niya sa akin. Inisip ko nga noong una na baka madalas lamang siyang pagod sa trabaho dahil kaka-promote niya lang din, pero nagsimula na rin siyang kumilos ng kakaiba. Iniba niya ang password ng cellphone niya. Nalaman ko yon nang hiramin ko ang cellphone niya para magpasa ng picture sa cellphone. Hindi gumana ang in-enter kong password niya na alam ko. Tapos nagulat pa si Omeng nang makita niyang hawak ko ang cellphone niya. Nang sabihin ko na magpapasa lamang ako ng picture ay kinuha niya saglit ang cellphone niya at in-enter niya ang password sa paraan na hindi ko yon makikita. Papa Dudut, madalas ko ring mapansin na parang patago siya kung mag-text o mag-chat. Tapos napapadalas din ang overtime niya sa trabaho. Kahit pareho kaming pang-umaga ay hindi na kami madalas na nakikita sa bahay. Mga bagay yon na pilit kong pinagsawalang bahala dahil malaki talaga ang tiwala ko noon kay Omeng. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi ko po akalain na darating ako sa point na mahuhuli ko si Omeng na may ginagawang kalokohan. Sobrang sakit noon sa akin na para bang dinudurog ang puso ko. Malaki na kasi ang tiwalang ibinigay ko kay Omeng at napakalaki na rin ang pagmamahal na nararamdaman ko para sa kanya. Kaya naman ang sabihin niya na tapusin na lang ang lahat sa aming dalawa ay para akong biglang natauhan. At naisip ko na hindi ko kayang mawala siya sa buhay ko. At doon nga ako nag-decide na bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Ako pa talaga ang nakiusap na ayusin na lang namin ang pagtatalo na yon, pero humingi rin naman siya ng sorry sa akin. Hindi siya umamin sa panloloko niya sa akin, pero sinabi niya na iiwasan niya nang uminit ang ulo niya sa akin. Naisip ko na lang noon na lahat naman kasi pwedeng magkamali at matukso, hindi ba? Kahit sino man sa atin ay pwedeng makagawa ng kasalanan at walang perpekto pagdating sa relasyon. Kaya bakit ko ipagdadamot ang second chance para sa aming dalawa? Mula nga noon ay hindi ko na nakita pa si Omeng na may ibang kinakausap sa bagong cellphone niya. Pero hindi ko pa rin alam ang password ng cellphone niya. Inisip ko na hindi ko na kailangang gawing big deal yon dahil kahit magkarelasyon kami, dapat ay may privacy pa rin siya sa mga sariling gamit niya kasama na ang social media, Papa Dudut. Beb,
Oo, spaghetti sauce. Isusunod ko naman yung fried chicken pagkatapos nito. Aalis ka na ba? Oo baka kasi matraffic ako. May malapit namang bake shop dyan, di ba? Doon ka na lang bumili ng cake. Cake? Para saan? Ito naman, kunwari pa hindi alam. Ano bang meron? Beb, ano ba? Huwag ka nga mang good time dyan. Pagod na ako magluto dito ha. Ang mabuti pa, umorder na lang tayo ng cake online para hindi ka na lumabas. Teka, hindi ko gets. Ano ba kasing meron? Seryoso? Hindi mo talaga alam? Magtatanong ba ako kung alam ko? Bakit ka alis kung hindi mo alam ang okasyon ngayon? Kasi papasok ako sa opisina. Sinabi ko naman sa'yo kagabi na may rest day overtime kami ngayon, di ba? Oo nga, pero akala ko joke lang yun. Akala ko ginugood time mo lang ako. Bakit naman kita good time? Ano ba talaga kasing okasyon ngayon? Sabihin mo na sa akin. Talaga bang hindi mo natatandaan? Oo nga, ano bang meron? Mansari ba natin o ano? Birthday ko lang naman ngayon. Hala, hindi nga. Seryoso ba yan? Ngayon na ba yung birthday mo? Gusto mo ba na kunin ko pa yung birth certificate ko para makita mo na ngayon talaga yung birthday ko? Hindi, sorry. Nawala lang talaga sa isip ko. Akala ko naman nagbibiro ka lang nung sinabi mo na may pasok ka sa trabaho ngayon. Yun pala, iiwanan mo talaga ako sa birthday ko. Nagluto pa naman ako para hindi na tayo umorder ng mga pagkain. Babe, sorry na. Nawala lang talaga sa isip ko. Babawi na lang ako pag uwi ko bukas. Bukas ka pa makakauwi? Di ba pang umaga na rin ang schedule mo ngayon? May max overtime kasi kami ngayon sa trabaho. Kaya baka malalim na ang gabi kapag natapos ang shift ko. Mahirapan pa akong bumiyahe pa uwi kaya sa sleeping quarter na lang ako matutulog. Ano ba naman yan? Kala ko pa naman magkasama tayo buong araw. Pasensya ka na talaga, babe. Pero kailangan ko na talagang umalis. Pakis na ako. Babawi na lang talaga ako pag uwi ko, promise. Bye! Okay na siguro tong spaghetti sauce. Hindi ko natitikman. Mukhang ako na lang din naman ang kakain nito eh. Tao po! Dorothy! Parang boss Dorothy, ni Andrea nandiyan ka yun ba? ah. Teka, Tao po! buksan ko nga yung pinto. Happy birthday, Beshi! Ay, sabi ko na nga ba ikaw yan eh. May dala akong cake, yung favorite mo na strawberry shortcake. Salamat. Halika, pasok ka. Oh, lapag ko na dito sa mesa tong cake ha. Bakit naman birthday na birthday mo? Pang Semana Santa yung mukha mo. Kasi pumasok sa trabaho si Oming. Hala, talaga? Nagtrabaho pa siya kahit birthday mo ngayon? Kala ko nga, ginugood time niya lang ako na may trabaho siya. Yun pala, totoo yung sinabi niya na may rest day overtime sila. Oh, bakit ka naiiyak? Pakiramdam ko hindi na talaga ako mahal ni Oming eh. Parang wala na siyang pakialam sa akin. Ang laki ng pinagbago niya mula nung bago pa lang kaming nagsasama. Ibang-iba na siya sa Oming na nakilala ko dati. Andrea, natatakot kasi ako. Natatakot ako na baka bigla na lang siya makipaghiwalay sa akin eh. Ay, tatapatin na kita ha. Ramdam ko na nahihirapan ka na talaga. Nakukwento mo naman sa akin na nanlalamig na si Oming sa relasyon yung dalawa. Ikaw ba? Ayos lang ba talaga sa'yo na magstay ka sa relasyon na ikaw lang ang nagmamahal? Kasi kung ako tatanungin mo, parang hindi na worth it yung pinaglalaban mo ngayon para sa relasyon yung dalawa. Kaya siguro pag-isipan mong mabuti ang ginagawa mo na pagtitiis sa kanya. Papadudot napaisip na rin po ako sa mga sinabi ng kaibigan kong si Andrea. Sa totoo lang ay malaki talaga ang nagbago kay Omeng. Bumaliktad na nga ang sitwasyon naming dalawa. Ako na ang mas sweet sa aming dalawa at hindi na siya masyadong nag-aasikaso ng mga gawaing bahay at minsan ay parabang hindi ko na siya masyadong maramdaman bilang boyfriend. Kasi palagi na lamang siyang wala sa bahay. Alam niyo yung tipo na kahit nagsasama na kaming dalawa ay parang nagiging estranghero na kami sa isa't isa.
Ang hirap lang kasi ng mga panahon na yon ay sobra na yung pagmamahal na nararamdaman ko para sa kanya. Ando na ako sa point na para bang hindi na ako mabubuhay nang hindi siya kasama. Binuo ko na yung future ko na siya na ang mapapangasawa ko at tatay ng magiging mga anak ko. Ang dami ko na pong plano sa isipan ko, Papa Dudut. Kaya kahit nahihirapan ako ay pinilit ko pa rin paniwalain ang sarili ko na wala namang kaming problema. Wala na kaming problema pa ng boyfriend kong si Omeng, Papa Dudut. Mga bagay na nasa isipan ko lamang. Ay, tanghali na pala. Teka, totoo ba itong nakikita ko? Nagluluto ka, Beb? Oo, Beb. Hindi ka na nanaginip. Upo ka na dyan. Patapos na ako dito sa niluluto kong fried rice. Sige. Oh, eto na yung fried rice. Ayan, kompleto na ang almusal natin. Oo nga eh. Kumpleto talaga kasi may pandesal, fried hotdog, tocino, tsaka itlog pa. At binilan din kita ng paborito mong soy milk. Saan ka nakabili nito? Diyan lang sa malapit na grocery. Sinabay ko nung bumili ako ng pandesal kanina. Ah, kanina mo lang pala binili. Hindi ko to nakita sa ref kagabi eh. Gusto kasi kitang sorpresahin ng breakfast ngayon. Ang sweet naman ng boyfriend ko. Pero teka, hindi ba dapat may pasok ka ngayon sa trabaho? Nag-file ako ng isang araw na vacation leave. Kasi ilang araw na rin ako naka-rest day overtime. Ah, buti naman at naisipan mong gawin yan. Nag-aalala na rin kasi ako eh. Alam mo, ilang araw ka na rin puyat kasi nga panay cancel ang mga rest day nyo nung nakaraan. Kaya nga eh, hindi na tuloy kita nakakasama ng matagal. Naiintindihan ko naman yon, Beb. Trabaho yan eh. Mahirap pagselosa ng trabaho kasi alam ko matatalo lang ako sa huli. At alam mo rin naman kung bakit ako nagpapakapagod sa trabaho, di ba? Para sa future nating dalawa. Gusto ko makaipon para makapagpakasal na tayo. Oh, umiiyak ka ba, Beb? Hindi ah. Umiiyak ka eh. Bakit? May masakit ba sa'yo? May nasabi ba ako na hindi mo nagustuhan? Wala to, Beb. Parang ewan to. Bakit ka nga umiiyak? Kasi namiss ko to. Namiss kita. Ha? Lagi naman tayo nagkikita dito sa bahay, di ba? Oo nga, pero parang hindi na tayo magkasama. Parang ang layo natin sa isa't isa. Sorry, Beb. Alam mo naman na naging busy lang talaga ako sa trabaho. Lalo na at peak season namin ngayon. Naiintindihan ko naman, Beb. Naiintindihan ko yun, promise. Bakit umiiyak ka pa rin? Kasi sa totoo lang, natatakot ako eh. Natatakot ako na mawala ka sa akin. Bakit naman ako mawawala sa'yo? Ewan ko. Baka kasi dumating yung araw na sabihin mo sa akin na hindi mo na ako mahal. Na gusto mo na makipaghiwalay sa akin. Ay, akin na yung kamay mo. Hindi mangyayari ang nasa isip mo, okay? Kahit kailan, hindi kita iiwan. Hindi mo ako ipagpapalit sa iba? Hindi. Kasi ikaw lang ang mahal ko. Ay, sorry kung minsan nag-aaway tayo. Pero panghawakan mo yung promise ko sa'yo na wala na akong ibang babae na mamahalin maliban sa'yo, Dorothy. Papa Dudut, gabi-gabi ko talagang ipinagdarasal na sana ay maging maayos na ulit ang relasyon namin ni Omeng. Kapag umaalis na siya ng bahay ay hindi ko pumapigilan ang sarili ko na maiyak. Kahit nga sa trabaho ay naiiyak din ako. Palaging tinatanong ni Andrea kung bakit ako umiiyak. Pero sinasabi ko na wala lang yon. Alam ko naman kasi na alam niyang tungkol lang din kay Omeng ang mga pagluha ko. Sa totoo lang kasi ay natatakot na talaga ako noon na bigla na lamang siyang makipaghiwalay sa akin. Baka marinig ko mula sa kanya mga salitang hindi na niya ako mahal.
na kailangan na naming tapusin ang lahat sa aming dalawa. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin yon, Papa Dudut. Hindi ko alam kung kakayanin ko bang mawala siya sa akin, pero nang umaga na yon, pakiramdam ko ay pinakinggan ng Diyos ang mga pinagdarasal ko na tungkol kay Omeng. Kaya nga hindi ko na napigilan pa ang sarili ko na maiyak. Kasi muli kong naramdaman ang pagmamahal niya para sa akin ng mga sandaling yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, akala ko talaga ay tuluyan ng magiging maayos ang relasyon naming dalawa ni Omeng. Akala ko ay nagbago na siya, tumigil na sa mga kalokohan o pambababae na ginagawa niya. Kaya lang sa kasamaang palad ay muli kong naramdaman na parang niloloko niya ako. May isang beses kasi na habang naliligo siya ay naiwan niyang nakabukas ang cellphone niya. Alam kong mali pero nakialam ako. At hindi nga ako nagkamali sa nararamdaman ko. Kasi nabasa ko mismo sa cellphone niya ang mga chat niya sa iba't ibang mga babae. Sinabi niya na wala raw siyang girlfriend, na seryoso raw siya sa panliligaw sa mga ito at kung ano-ano pang mga pambobola. Sobrang sakit, Papa Dudut, pakiramdam ko noon ay sasabog na ang puso ko. Pero pinigilan ko ang sarili ko na maiyak at maingat kong binalik ang cellphone ni Omeng sa kinakalagyan nito. Nang matapos ang paliligo ni Omeng, inasikaso ko pa siya noon hanggang sa makalis na siya para pumasok sa trabaho. At nang maiwan na ako mag-isa ay doon ako tuluyang naiyak. Pero kinimkim ko ang lahat na yon at nagbulag-bulagan. Hindi ko sinabi sa kanya na alam ko nang nambabae siya, Papa Dudut. Pinaniwala ko ang sarili ko na sa huli naman ay ako pa rin ang pipiliin at mamahalin ni Omeng, Papa Dudut. Bakit ngayon ka lang? Oh, bakit gising ka pa? Ako ang una nagtanong, di ba? Tsaka teka, bakit may alak ka? Nag-inuman lang kami saglit ng mga katrabaho ko. Gumimik pala kayo. Bakit hindi ka man lang nag-text o kaya tumawag sa akin? Bakit ba ang dami mong sinasabi? Kasi kanina pa ako tawag ng tawag at text ng text sa'yo pero hindi mo sinasagot at hindi ka nag-reply kahit isang beses sa akin. Pasensya na, nakalimutan ko mag-check ng cellphone eh. Saan ka ba kasi talaga galing? Nag-inuman nga lang kami ng mga katrabaho ko sa malapit na bar dito. Birthday kasi nung isa sa kanila kaya hindi na ako nakatanggi pa nung mag-aya silang uminom kami. Ah, ganun. Buti pa yung mga katrabaho mo na yon nasasamahan mo sa birthday nila. Samantalang ako nung birthday ko, nakalimutan mo na nga tapos umalis ka pa dito sa bahay. Eto na naman tayo, Dorothy. 2 buwan nang nakakalipas nung mag-birthday ka. Hindi ka pa ba nakaka-move on talaga? Paano ako makaka-move on? Mas pinili kitang makasama kaysa umuwi ako sa bahay ng nanay ko tapos lalayasan mo lang pala ako? Pwede ba? Nakakairita ka na. Ikaw ang nakakairita! Kasi palagi ka nalang ganyan eh. Uuwi ka ng laseng tapos magbibigay ka pa ng iba't ibang dahilan. Nung nakaraan, birthday ng supervisor nyo. Tapos birthday ng kabatch mo sa trabaho. Tapos ngayon, nag-birthday na naman yung katrabaho mo. Aba, ang saya naman pala sa opisina ninyo, no? Palaging may painom at laging may nagba-birthday. Eh ano bang pakialam mo kung umuwi ako ng nakainom? Hindi naman ako nangihingi ng panggastos sa'yo ah. Hindi nga, pero may pakialam ako kasi asawa mo lang naman ako. Dapat pinapaalam mo sa akin kung nasa ang lupalop ka ng mundo para hindi ako nag-aalala sa'yo, Omeng. Correction, Dorothy. Girlfriend lang kita at hindi pa kita asawa. Nagsasama lang tayo dito sa bahay ko. Pero hindi pa tayo kasal. Kaya wala kang karapatan na bantayan ang bawat galaw ko. Dahil bahay ko pa rin to. O di aalis na lang ako. Total parang ibang tao na rin naman ang tingin mo sa akin eh. E di umalis ka. Bahala ka sa buhay mo. Gawin mo lahat ng gusto mo. Ganun na lang yon? Ayos lang sa'yo na maghiwalay na tayong dalawa. Ayan ka na naman sa kadramahan mo. Pwede ba?
Pagod ako ngayon. Kaya tigilan mo na ako. Wala akong oras sa katoksikan mo. Bakit di ka mag-audition sa GMA? Baka makuha kang artista doon. Galing mong magdrama eh. Hindi ako nagdadrama, Omeng! Para ka namang tanga kausap eh! Tinatanong kita kung gusto mo na bang makipaghiwalay sa akin! Wala naman akong sinasabi na nakikipaghiwalay na ako sa'yo. Kaya tumigil ka na. Pero kung gusto mo nang umalis dito sa bahay ko, bahala ka. Basta ako, magpapahinga ako at ayoko nang maingay. Kaya isara mo na yung bunganga mo. Papadudot, alam ko na parang harap-harapan na akong niloloko noon ni Omeng. Masyado na akong nagpapakatanga sa kanya. Kaya lang, anong magagawa ko? Mahal ko siya at ayoko siyang mawala sa akin. Hindi ko kakayanin na maghiwalay kaming dalawa. Kaya naman sa tuwing aawayin ko siya at magkakahamunan ng hiwalayan, ay doon ako tumitiklo, Papadudot. Kasi hindi ko na talaga ma-imagine ang buhay ko nang hindi siya kasama. Ako yung palaging gumagawa ng paraan para magkaayos kaming dalawa at kinabukasan ay pinagluluto ko pa siya noon at naglalambing ako sa kanya na para bang walang nangyari. Kunwari ay ayos na sa akin ang lahat basta uuwi pa rin siya sa bahay namin. Literal akong nagbulag-bulagan at nagbingi-bingihan, Papadudot. Kahit nagigising ako dahil sa mga pabulong na pakikipag-usap niya sa cellphone sa labas ng kwarto. Hindi ko na siya inaway. Kahit nakikita ko na may nakaka-chat sa cellphone niya na babae ay hindi na ako nag-usisa pa. Kahit nararamdaman ko na parang nawawala na ang respeto niya sa akin at sa relasyon namin ay ayos lang sa akin. Kahit ang gusto ko lang talaga noon ay makasama ko siya. Kaya lang, ang pagiging martir pala ay hindi pwedeng pang matagalan. Dahil sa mismong anniversary namin ni Omeng ay may pinadalang picture sa akin sa messenger si Andrea kung saan ay may kahalikan na babae sa isang resto bar, ang boyfriend kong si Omeng, Papadudot. Naku, Dorothy! Sinasabi ko na sa'yo eh, hiwalayin mo na yung walang iyang Omeng na yan eh. Hindi ko kaya, Andrea. Anong hindi mo kaya? Huwag mo sabihin na pagkatapos mong makita yung mga picture na sinend ko sa messenger mo, gugustuhin mo pa talagang maayos ang relasyon yung dalawa. Alam ko naman kasi na pastime lang niya yun. Ako pa rin ang mahal niya. So okay lang sa'yo na may ibang babae siyang hinahalikan at niyayakap, ganon? Dorothy naman, maawa ka sa sarili mo. Hindi naman kasi madaling makipaghiwalay sa kanya, Andrea. Sinabi ko naman sa'yo na sobrang mahal ko na si Omeng, di ba? Pero hindi yung dahilan para hayaan mo ang sarili mo na paulit-ulit na masaktan ng ganyan. Andrea, sigurado naman ako na kapag pinapili ko si Omeng, ako pa rin ang pipiliin niya. Wow naman, Dorothy! Masokista ka ba talaga? Gusto mo talaga yung sinasaktan ka eh, no? Pwede ba? Maawa ka naman sana sa sarili mo. Umayos ka na at huwag mo nang tanggalan ng respeto yung sarili mo. Huwag kang magpakatanga ng paulit-ulit. Alam ko na masakit yung mga sinasabi ko, pero kaibigan mo ko. At ayoko sinasaktan ka ng mga tao sa paligid mo. Hindi mo deserve ang isang cheater na kagaya ni Omeng, kaya please lang, hiwalayan mo na siya. Bahala na. Bahala na mamaya kapag nagkausap kaming dalawa. Sige na, Andrea. Ibababa ko na itong tawag. Salamat ulit. Balitaan mo ako mamaya ha. Antayin ko tawag mo. Bye. Okay, bye. Beb, kumain ka na ba? May dala akong iniyaw na liempo dito. Hindi pa. Ikaw ba, kumain ka na ba? Oo, pero pinag-take out kita ng iniyaw na liempo sa leche flan. Teka, ipaghahain kita. Saan mo naman tinake out yan? Dun sa ano? Sa restaurant na kinainan namin ng mga katrabaho ko kanina. Talaga? Sino naman kasama mo doon?
Kakasabi ko lang, di ba? Yung mga katrabaho ko nga. Ang sweet niyo naman pala ng katrabaho mo, no? Naglilips to lips pa talaga kayo. Pwede ba, Dorothy? Ano ba yung pinagsasasabi mo? Inuwian na nga kita ng pagkain tapos nambibwisit ka pa. Ikaw ang buwisit, Omeng! Buwisit ka sa buhay ko! Ay, ito na naman tayo. Magdadrama ka na naman. Omeng! Ano bang kasalanan ko sa'yo? Bakit kailangan mo kong paulit-ulit na saktan ng ganito? Hindi na talaga kita naiintindihan. Diretsuhin mo na lang kasi ko kung ano man yung pinagdadadrama mo dyan. Itong picture na to na may kahalikan ka lang naman na ibang babae! Ano? Sa tingin mo, pagdadrama pa rin ang ginagawa ko ngayon? Sa tingin mo, wala talagang kwenta tong iniiyak ko? Wala talagang kwenta. Kasi wala lang yan. Side chick ko lang yan, Dorothy. Alam mo naman na ikaw lang ang mahal ko eh. Ikaw lang. Wala nang iba. Kung totoo yung sinasabi mo, bakit kailangan mo pa makipaghalikan sa ibang babae? Bakit kailangan mo pa akong lokohin ng paulit-ulit? Oh, Meng! Wala akong ibang ginawa kundi ang mahalin ka! Kahit alam kong nilaloko mo lang ako, tiniis ko lahat yun! Nagbulag-bulagan ako, nagbingi-bingihan ako! Pero kasi nakakapagod na eh! Nakakapagod ang magpakatanga sa'yo! Kung pagod ka na, di maghiwalay na lang tayo. Ang dami mong sinasabi. Hindi mo na kailangan sabihin yan dahil makikipaghiwalay na talaga ako sa'yo. Tapusin na natin lahat to, Omeng! Ayoko na! Pagod na talaga ako! Tama na! Ayoko na! Papa Dudut, pinaghandaan ko talaga ang anniversary namin ni Omeng. Nagluto ako ng mga paborito niyang pagkain kagaya ng ginataang hipon, fried tilapia at nag-order din ako ng cake. Naglagay pa ako ng mga decoration sa pader para sa espesyal na araw na yon. Naghanda rin ako ng regalo na t-shirt para sa kanya. Ang hindi ko lang talaga napaghandaan noon ay ang mangyayari na akala ko ay masayang gabi sa pagitan naming dalawa. Alam ko naman na may mali rin talaga sa akin, Papa Dudut, kasi hinayaan ko lamang si Omeng sa mga gusto niyang gawin. Alam ko nang niloko niya ako pero pilit pa rin akong nagpanggap na walang alam. Ginawa ko ang paraan na alam ko para hindi niya ako iwanan. Tinis ko ang lahat ng sakit para lamang hindi matapos ang relasyon naming dalawa. Okay lang sa akin na may kahati ako basta alam ko na sa akin pa rin siya uuwi. Pero kagaya ng nabanggit ko kanina, lahat ng pagtitiis ay palaging may hangganan. Lalo na kapag sobrang sakit na. Kasi noong nakita ko yung picture na sinend sa akin ni Andrea sa messenger, ay hindi ko na talaga napigilan ang sarili ko na maiyak, Papa Dudut. Sa sobrang sakit na nararamdaman ko noon ay parang gusto ko nang saktan ng pisikal ang sarili ko. Kasi hinayaan ko na saktan ako ng ibang tao ng paulit-ulit. Kaya naman bigla na lamang akong natauhan. Doon ko naisip na bakit nga ba ako nagpapakababa para lamang sa isang lalaki na hindi marunong magpahalaga at rumespeto sa akin. Papa Dudut, aaminin ko na may parte sa sarili ko noon ang gustong maayos ang relasyon namin ni Omeng. Ayoko pa talaga siyang mawala pero pinilit kong labanan ang nararamdaman ko na yon. Kasi narealize ko na bakit ko ba pinipilit na magkaayos kami kung hindi na rin naman niya kayang respetuhin ako. Bakit pilit ko pang pinagsisiksikan ang sarili ko sa kanya? Bakit hinahayaan ko pa na saktan niya ako? At alam niyo kung ano ang nakakatawang nangyari ng gabi na yon. Nang pumasok na ako sa kwarto para mag-impake, sumunod siya sa akin at siya naman ang nakiusap na huwag ako makipaghiwalay sa kanya. Mahirap ang desisyon na ginawa ko na yon, Papa Dudut. Ang hirap kalabanin ng sarili kong nararamdaman. Pero masaya ako kasi sa wakas ay nagawa ko ng pangatawanan ang desisyon ko, Papa Dudut, at piliin ang sarili ko.
Tuluyan na nga akong umalis sa bahay ni Omeng dala ang ilan sa mga importanteng gamit ko. Wala naman akong napundar doon kaya hindi mabigat ang mga gamit na kailangan kong dalhin. May ilang araw at linggo niya pa akong sinubukan na suyuin. Pumunta siya sa pinagtatrabahuhan ko pati na rin sa apartment namin ni Andrea pero hindi na ako nakipagbalikan pa sa kanya. Ganon pala yon, Papa Dudut. Pwede tayong maging manhid sa sobrang sakit na nararamdaman natin. Kasi yon ang nangyari sa akin. Nagawa ko kaagad na mag-move on mula kay Omeng. Ngayon nga na ilang taon nang nakakalipas mula nang mangyari yon ay natatawa na lamang ako kapag naaalala ko ang naging kwento naming dalawa. At kung paano ko pinili na maging masokista sa pag-ibig. Para lamang hindi matapos ang relasyon naming dalawa. Pagkatapos ng naging relasyon namin ay nangako ako na lagi ko nang pipiliin ang sarili ko kesa sa ibang tao. Maraming salamat po Papa Dudut sa oras na nilaan ninyo para mabasa itong sulat ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Dorothy. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1 Number 1. Forever. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com.